Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video, gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ang mga sintomas ng acid reflux or acidic na dumadapo sa ating mga katawan. So, una-una po dyan guys, kasi pag nagkaroon ka ng acidic or acid reflux sa iyong katawan, ang una-unang maramdaman dyan is masakit yung likod. Ayan. Akala mo, ayan akala mo kung sa Bisaya panuhot, ano ba yan sa Tagalog, di ko nakalimutan ko, yung lagi nahanginan yung katawan mo, akala mo yung ganun na nilalamigan na yung katawan mo. Hindi, kasi yan yung pinakaunang sintomas na magkakaroon tayo ng acid reflux. So magkaiba kasi yung masakit ang likod, magkaiba din yung sobrang sakit na yung likod mo na hindi mo na hindi mo na makayanan na pati yung heart mo ay sumasakit na. Then pag nagsasalita ka, nahihirapan ka, parang hinahabol mo yung hininga mo. Yun yung mga sintomas na meron kang acid reflux. At saka yung mga sintomas na medyo masakit yung ulo, at saka masakit yung tuhod mo, at saka yung mga kamay mo dito. Yan yung mga sintomas na meron kang acid reflux. Tapos masakit yung bewang mo. Talagang hindi mo maiintindihan kung ano yung sakit mo. Pero pag kayo ay nagpa-doktor, dun nyo malalaman. Kasi ito yun sa akin. Kasi ako meron din akong acid reflux. Late ko na nalaman na akala ko lang masakit lang yung likod ko, masakit lang yung bayo ko, akala ko UTI. Yes nga po, meron UTI, acid reflux, sila po yan ang magkakasama. So, meron nga po akong UTI at saka acid reflux. So, yun yung pinakamahirap doon. So, nung na-hospital ako, kasi suka na ako ng suka, nilalagnat na ako, sakit na ng ulo ko, hindi na ako makakagalaw. Sabi ko na lang, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na magalaw yung mga kamay ko at saka yung mga paa ko. Kasi nga, pag nagkaroon pala tayo ng acid reflux, ito rin yung sumasakit sa atin. Ayan. At saka yung mga dun sa paa. Yan pa, akala mo may arthritis ka pero wala kang arthritis kasi nga yung dugo mo inaagaw ng puting dugo mo, kaya nagkakaroon tayo ng ganong karamdaman. So ang ginamot ko doon, after ko na hospital, kasi nga niresetahan pa ako ng doktor ng sambong kasi may UTI ako. Then after that, nag-take ko na ako ng sambong within 7 days. Tinapos ko muna yun. Then after that, wala na. So ang sambong kasi is talaga sobrang nakakatulong pag meron kang UTI. So balik tayo dun sa acid reflux. So after 2 months nung na-hospital ako, umaatake na naman ngayong araw na to, as in, kasi nga tatlong araw din ako, sunod-sunod kasi yung bisita dito, nakainom ako ng Coke, tapos kumain ako ng oily. Bawal yun sinundan ng tilapia na sobrang sarap. Bawal ako doon. Tapos bawal tayo ng mga dilata pag meron tayong acid reflux. Bawal tayong kumain ng mga oily, mga dilata. Ang daming bawal guys, sobra. Kaya kailangan gulay ka lang ng gulay. Pag tiisin mo hanggang mawala yun, kasi hindi madali. Para bang feeling natin mamamatay na tayo pag inaatake tayo ng acid reflux. Kagaya ko na lang kanina, parang nahihilo ako, parang hindi ko maintindihan yung nanginginig yung katawan ko, yung ganong klaseng pakiramdam. Kaya ingatan po natin yung ating mga sarili guys, kasi sobrang hirap pag may ganito ang sakit. So kaya nga po, bumili naman po ako sa pharmacy kanina para sa acid reflux, kaya lang hindi siya umepekto. Kaya nga naisip ko, kasi may nakapagsabi sa akin, bumili ka ng marshmallow, kasi yan yung isa sa mga nireseta din sa kanya ng doktor. Kaya yun, bumili ako ng marshmallow. Ayan, sa awa ng Diyos,
wala na yung pakiramdam ko. Meron, pero kunti na lang. Hindi na kagaya kanina, nasuka ako ng suka, masakit yung ulo ko, hindi ko maintindihan. So guys, kaya alagaan natin yung ating sarili kung pwede, huwag muna tayong karne, manok, yung mga ganun. Huwag muna tayong kumain ng mga oil, yung mga dilata. Gulay lang muna tayo para mahaba-habang buhay pa ang ating lalakbay. So, yun lang guys, at maraming salamat sa inyo.